Paano nga ba magpalit ng battery? Paano buksan at paano isara ang takip? Meron tayong ditong Casio. Yan. Stainless steel, gold plated. And una nating step na gagawin ay tanggalin muna itong lock. Pag natanggal natin ang lock ay tanggalin natin itong spring bar. Kumuha lang tayo ng pansundot para matanggal muna yung spring bar. Yan. Alalayan natin na huwag siyang tumalsik. Dahil may spring po yan. Then, ang next natin gagawin ay hanapin natin dito sa bandang bilog ng takip yung para siyang part na may sobra. Kung mapapansin nyo po ito, mayroon dito. Ito, hanapin nyo yan. Ito, nakita na natin. Ngayon, kung dyan natin siya ididiin yung pambukas na flat. Kung wala kayong pambukas na pangrilo, ay po pwede naman yung mga gaya ng kutsilyo, basta sa hawakan nyo lang sa bandang malapit sa talim para hindi siya dumulas, para may puwersa. O kaya kung wala naman, flat screw. Napapansin nyo itong gilid ng takip na to, stainless na puti. Ito ay dito wala siyang guide, dito po may guide. Ngayon kung bubuksan natin ay habang haway na hawakan yung buong relo, ay wag nyong didiinan yung salamin. Ngayon itong flat screw, ganito ang hawak para may persa at saka para iwas dumulas yung, para maiwasan nating masugatan, maiwasang dumulas yung hinawakan nating matalim na bagay na gaya nito, flat screw, habang inaalalayan natin. Diyan mo siya ididiin, tapos alalayan mo ng daliri. Hindi ko tatakbang guys kasi dapat alalayan, gaganyan yan para hindi siya dumulas or habang dinidiinan guys, ganyan dumulas siya. Kailangan maano talaga siya. Yan, nabuksan na siya. Kailangan guys yung ganitong gagamitin nyo, yung manipis talaga, sobrang nipis yung dulo para kakapit dito na kapag binuksan ay gaganyan lang siya. Ganyan ang mangyari. Gaya niya, nabuksan na natin siya. Ayan na siya. Sabay ko na rin ituro kung paano siya tanggalin yung battery. Ganyan lang. Tapos mayroon dyang guide na iilag mo lang siya. Ito, iilag mo kapag ganito makina yan, tumilapon yung battery. Halimbawa, ito yung bagong battery, ilalagay naman natin. Pagkalagay natin, ganyan, pa-slide lang siya sa butas yan, okay na siya. Tapos tingnan natin siya kung gumagandar na. Ayan nga, ayan, umaandar na siya. Tapos kapag umaandar na ay ilagay natin itong kulay puting plastic. Suporta siya sa makina para hindi siya gumalaw. Ayun, ilalagay na natin itong takip. Tapos itong takip na to ay yung palibot niya, ay mapapansin kayo dyan na hiwa o kanal. Ito yung kanal niya. Yung ibig sabihin ng kanal niyan, dyan nyo po itatapat yung kanal dito sa susi, sa stem. Dyan yung guide niya. Igaganyan nyo siya. Ito guys, madali siyang buksan, hindi naman mahirap masyado. Ngayon ang mahirap dito ay paano naman siya isara. Ang hindi nyo po didiinan yung bandang salamin, may posibilidad na mangyari, mabasag yung salamin, another gastos na naman yun. Ngayon ang didiinan lang ay ganito lang siya. Dalawang hinlalaki, daliri, ididiin sa magkabilang part na may pwersa. Pero sa totoo lang guys, mahirap talaga isara to. Kahit anong diin nyo rito, ididiin halimbawa rito sa kanto ng pader, ang pagdidiin ganyan. Tapos itong isang daliri dinidiinan yung takip, tapos dinidiinan to sa kanto ng pader, hindi salamin ang didiinan, hindi pa rin maisasara. Ang hirap, hindi siya maisara, tumutunog-tunog lang siya guys. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya isara. Meron ako ditong
improvise na pansara, kasi oversize yung salamin, malapad. Yung pangsara kong itong gato ko, kulang yung bala, hindi kinapos yung lapad. Mapansin nyo guys, yung sa ilalim inilagan niya guys yung salamin. Ngayon inilagan niya yung salamin. Ayan, tansyahin nyo na itong balang sa taas na to ay nakapalibot, nasa gitna ng takip. Ngayon ganon din dito sa, kung mayroon kayong pansara, kailangan nakaakma siya. Kailangan lahat ng kanto ng palibot niya ay nasa lahat ng ay nakabalansi lahat. Itong balang pampres pansara ay nakapalibot mismo doon sa eksakto doon sa gilid ng relo sa salamin, na hindi siya tatamaan yung salamin para maging sanhi, para mabasag. Kaya hindi diinan mo na siya. Napansin nyo guys, tumunog siya. Ibig sabihin nun ay nasara na siya. Sisipatin yung maigi yung gilid kung mayroon siyang part na nakaawang. Kung wala na, ibig sabihin nakasara na po yun. Ngayon, check natin, ilagay natin to spring bar dito. Pagkatapos kung saan mo tinanggal, doon nyo pa rin ilalagay sa butas. Ganito ang paraan. Paano unahin nyo muna sa bandang ibaba habang inaalalayan tong bandang itaas. Pero kapag sira na yung spring bar guys, ay kailangan na rin siyang palitan. Ito po, nasisira to kapag mga katagalan. Ito yung bala niya, ito yung sa dulo, wala na, maluwag na po siya. Yan, tapos ipitin nyo lang to para hindi na siya lumabas. Ngayon balik nyo ulit rito, ulitin nyo lang yung same process lang. Kung ano yung natanggal, yun naman ipapailalim natin. Tapos unang i-shoot sa butas ng sa lock ng bracelet. Alalayan nyo kasi di siya tumatalsik yan. Kapag naipasok na sa loob, kapain nyo yung butas kung saan nyo dapat ipapasok sa butas na yun. Yan, pumasok na sa butas yan. Ngayon, check natin kung maglalak. Then, check natin kung umaandar siyang tuloy-tuloy. Observe